Hello mga amigo-amiga, guwapo, guwapa. Nandito ako ngayon sa Galatia. Galatia 4. Basahin ko lang to ha. Ay, hindi pala to. Ah, Saan kaya ako mag-umpisa dito? Dito na lang ako sa 4. Sa 4 po ako ng Galatia. Ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakahigit sa isang alipin, bagamat siya ay may-ari ng lahat. Sapagkat siya'y nasa pamamahala pa ng mga tagapangangasiwa sa loob ng panahong itinakda ng kanyang ama. Gayon din naman nang hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo'y nasa ilalim ng mga tuntunin ng sanlibutang ito. Nag-react siya dito sa 3. Ngunit, nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Ngunit, nag-react yung Holy Spirit ko dito sa 3. Gayon din naman nang hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo'y nasa ilalim ng mga tuntunin ng sanlibutan. Nasa ilalim tayo ng tuntunin ng sanlibutan. Yung hindi pa tayo nananalig kay Kristo. Tandaan natin, hindi pa tayo nananalig kay Kristo Jesus, nasa ilalim pa tayo nasasakop pa tayo ng sanlibutan, tuntunin ng sanlibutan. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Tandaan natin to, isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayasin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama. Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ka na maging alipin pag nabiyayaan ka na ng Espiritu. Saan pa ako? Ang pagmamalasakit ni Pablo sa mga taga-Galatia. Noong hindi pa niya nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin. Ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyusan. Tandaan natin to. Hindi pa natin nakikilala ang Diyos, tayo mga alipin ng Diyos-Diyusan. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, dapat ko na ngang sabihin ngayong nakikilala na kayo ng Diyos. Bakit kayo nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Yung nakakakilala na, yung hindi pa kilala ang Diyos, ay alipin pa yun ng makasalanang mundo. Bakit kayo? Dapat pagka hindi na tayo manunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga. Bakit ibig na namin ninyong paalipin sa mga iyon? Bakit ibig na naman ninyo? Bakit daw ibig? Kasi nagbalik nga naman kayo pagkasala. Nagpakaalipin na naman kayo sa sanlibutan. Nakasalaysay dito. Ipinangingilin ninyo ang mga araw, mga buwan, mga panapanahon at mga taon. Nangangamba akong baka ako'y nagpagod ng walang kabuluhan dahil sa inyo. Ito yung tugon ni Pablo. Isinama ko nga, kapatid
ko, mga kapatid, tularan ninyo ako. Hindi na ako saklaw ng kautusan tulad ninyo noon. Wala kayong nagawang anumang masama sa akin. Alam naman ninyong ang aking pagkakasakit noon ang naging dahilan kaya ko ipinangaral sa inyo ang mabuting balita. Gayunman, hindi ninyo ako nilibak ni hinamak dahil sa aking karamdaman na maging isang malaking pagsubok sa inyo. Manapay tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos at higit pa parang si Kristo Jesus. Kay ligaya ninyo noon, ano ang nangyayari? Ako na rin ang makapagpapatutuo na kung maaari nga lamang dukutin ay dinukit na ninyo ang inyong mga mata upang ibigay sa akin. At ngayon, itinuturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko ang katotohanan? Ipinagmamalasakit nga kayo ng mga taong iyon, ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Ibig lamang nila kayong ilayo sa akin upang sa kanila bumaling. Hindi masama ang pagmamalasakitan kung mabuti ang layunin. Hindi lamang kung makaharap ninyo ako, minamahal, kung mga anak. Dahil sa inyo'y minsan pang nagdaranas ako ng hirap tulad ng babaeng nanganganak hanggang sa ganap kayong mahubog kay Kristo. Ibig ko sana kayong makaharap para masabi ko ang aking saloobin pagkat gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo. Gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo. Tapos na po pala. Tapos na po. Ito pa. Meron ditong gusto niyang makaharap tayo kasi gulong-gulo daw ang isip niya. Gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo dahil magugulungan naman tayo, no? Kasalanan pa, magugulo pa. Papaalipin pa tayo sa mundong ito. Dito naman sa isa ang talinghaga tungkol kay Agar at kay Sarah. Ito ang tanong ko sa inyo. Kayong nagnanasang pailalim sa kautusan, hindi ba ninyo napapakinggan ang sinabi sa kautusan? Sinabi roong si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki at alipin ang isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay pinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ang anak niya sa alipin ayon sa karaniwang pangyayari at karaniwang yung nanganganak. Ngunit ang anak na malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Pag pinangakuan tayo ng Panginoon na magkaanak si Abraham, ayun, ito na yon. Anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga, larawan ng 2 tipan. Yung ni Abraham. Ang 2 babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sanay sa kinatawanan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin ng sanlibutan, alipin ng makasalanan. Si Agar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin kasama ng kanyang mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya. Ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa kasulatan, magsaya ka o babaeng hindi nagkaanak. Umiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw na din makararanas ng pagdaramdam sa panganganak sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo mga anak ng Diyos ayon sa pangako kung ipinanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inuusig noon ng ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Gayon din naman ngayon,
Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makahati sa mana ng anak ng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya. Malaya. Anak tayo ng malaya. Hindi sa anak ng alipin. Alipin, yung anak sa pagkakasala, yun yung ibig sabihin ng alipin. Nagpaalipin tayo kasi sa makasalanang mundo. Kaya ang tawag dito, kasi talinghaga to. Siya tong talinghaga. Anak sa pagkaalipin ng mundo. Mundong kasalanan. Ang anak ng malaya, yun yung anak sa tama, yung anak ng hindi sa pagkakasala, anak kaya malaya ang tawag doon. Yung anak ng alipin ay yun yung anak sa pagkakasala. Ito yung talinghaga tungkol sa tungkol doon sa dalawang babae ni Abraham. Yung asawa niya biniyayaan ng anak, kaya nagkaroon siya ng anak mula sa Diyos na naging malaya. Malaya ang tawag doon. Malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Kaya yun, pag pangako, pinangangakuan tayo ng magkaanak ng Panginoon, kaya ang tawag doon malaya. Anak ng malaya. Hindi anak sa pagkaalipin, pagkamakasalanan. Hindi. Yun ang Ito yung tungkol sa talinghaga. Sana naunawaan nyo. Kasi nga, di ba si Abraham nagkasala doon sa kanyang alipin. Tapos nagkaanak sila, di ba? Kaya tinawag siyang anak sa pagkaalipin. Kasi alipin nga naman tayo ng mundong makasalanan. Pag nakawala na tayo doon, at tinanggap tayo, na tayo ng espiritu, o katunayan, hindi na tayo naging alipin ng makasalanang mundo. So, mag-iingat pa rin tayo kasi pwede pa tayong magkasala at huwag tayong bumalik. Meron dito nakasulat saan na ba yun? Nakasulat dito yun Wala na kayong nagawang anumang masama sa akin. Alam naman ninyong ang aking hindi to. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, dapat ko na nga kayong sabihin, kayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin? Ito, paalipin ng mga iyon. Kasi nga, anak sa pagkaalipin nga naman. Alipin tayo ng makamundong kasalanan pag hindi natin tinanggap ang Panginoon. Maging alipin nga tayo ng kasalanang mundo. Ang tawag doon, pagka nagkasala, anak sa pangangalo niya, dito, ang tawag dito sa Galatia, anak sa pagkaalipin. Yun ang ibig sabihin nun. Yung sa iba namang kasulatan, anak sa pagkakasala. Parehas lang yun sila, alipin at saka pagkakasala. Kasi nga, yung isang asawa ni Abraham, alipin niya yun, nagkaanak siya. Tapos, yung asawa niyang isa, si Sarah, nagkaanak siya galing sa Panginoon. Kaya, bunga yun ng pagmamahalan, kumbaga nila. Pero binigay yun talaga ng Panginoon. Kasi sila talaga ang tunay na mag-asawa. Kaya, bungay yun, ang tawag doon ay malaya. Anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Yun ang mga bunga ng pangako ng Diyos. Anak, yung pag mag-asawa kayo, tapos nagmahalan kayo, tapos yun ang anak, magiging anak ng malaya. Hindi anak ng alipin. Sana naunawa niyo. Ito yung ang talinghaga tungkol kay Agar at kay Sarah. Tapos na po ang number 4. Galatia 4. Ito binigay sa akin. Salamat kung kayo nakikinig, mga gwapo-gwapa. Sa ulitin.
na tayong manumbalik para hindi tayo magkasalang muli. Habag, kapayapaan at sumasa atin nawa ang Panginoong Hesukristo Jesus, at huwag magkalimot manalangin. God bless.